morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa tester. Ito na po yung part 2 po ng aking video tungkol po sa tester, sa analog tester. I-share ko po sa inyo kung para saan po itong kulay dilaw na ito na range, kung saan yan ginagamit. Marami kasi itong pinaggagamitan. Kayang sumukot, ginagamit ito sa panukat para sa resistor, para sa diode, para sa resistance, at pwede rin itong gamitan pang continuity. At isi-share ko rin sa inyo itong DCA kung para saan yan, at itong kanyang capacitor. Isi-share ko sa inyo kung paano yan gamitin. Dito muna tayo sa ohms. Susukatan natin yung resistance, kung paano gamitin, panukat ito ng resistance. Kunin ko lang yung washing. Etong dryer na to ang kukuha na natin ng resistance. Bali itong tester natin ay kinalibrate ko na yan, naka-zero na siya. Tapos pagdikitin natin, yan, naka-zero siya, naka times 1 tayo. Ito yung tatlong wire na to, ito yung papuntang stator o makina ng dryer. Itong blue ang common niya. Yung red at gray, yan yung para sa capacitor. Kukuha na natin siya ng resistance. I-share ko sa inyo kung paano kumuha ng resistance. Yung blue para sa black, kahit mapunta dyan ay red na prop, wala namang problema yon, okay lang yon. Tapos kuha natin yung red. Ayan o. Ayan yung kanyang resistance. Yung pointer niya nasa 100 siya. Ayan. I-share ko sa inyo kung paano magbasa ng ganyang, kumuha ng sagot. Ayan. Bali nasa 100 ang kanyang pointer. Bali dito siya nakatutok kanina yung pointer dito sa eto, kasi yung pang 100 eksakto, dito siya sa bago mag 100, ito yung eksaktong 100, at dito kanina yung pointer. Hitin natin. Yan, doon talaga yung kanyang pointer. Dito ang kanyang pointer dito. Ito yung eksaktong 100, pero dito nakatutok. Bali ang basa dyan ay naka times 1 siya. Yan, ibig sabihin ang basa dito ay nasa 95 ohms ang meron ng makina ng dryer. 95 ohms. Kasi 50 rito ang bilang dito, kasi dito 100, dito tayo magsisimula 50. Ang bilang dito niyan ay by 5. 55, 60, 65, 70, 75, 80,
85, 90. Bali, meron siyang resistance na 90 ohms ang kanyang resistance. Kung naka times 10 ka naman, ganito, test. Dahil dinipat natin yung selector knobs ng times 10, ay kinalibrate ko uli yung tester. Yan. Ulitin natin uli yung ginawa natin kanina. Kunin natin yung blue o yung common ng stator o makina ng motor, ilagay natin sa block. Tapos yung red kanina, pagdikitin natin yung test probe. Bali yan ang kanyang reading. Bali nakalagay lampas 10 ang pointer, naka 10 at isang guhit ang tinuturo ng pointer. Yan. Bali ganito po niyan ang basa dyan. Dito po nakatutok yung pointer dito sa guhit na to. 10 ito. Tapos dito 20. Ang bilang po dito bawat guhit ay isa. Ilangin po natin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bali bawat guhit po ang bilang po niyan ay 1. Bali dito po nakatutok ang pointer. Bali pang 11 po. Ita-times po natin ngayon sa 10. Dahil naka-select po yung ating knob sa 10, ang mangyayari pong dyan, kwenta o bilang ay 10 times 11. Ito na po yung kwenta o yung total dun sa kanyang resistance. Bali 10 times 11 ay 110 ohms. May pagbabago po doon sa una nating ginawa. Kanina, yung nauna ay 90 yata yun o 95 ohms ang meron tayo. Kasi yung pinagbasihan lang naman natin dito, yung pinopointer o yung kung saan nakalagay lang naman yung numero ng pointer. Bali doon lang tayo bumase. Bali ganun po ang pagbasa o gamit ng tester na to. Dito po sa kulay dilaw, pwede nyo pong itest dito yung resistor at resistance. Sa naman po tayo sa diode. Ito pa rin po ang gagamitin nating range, yung times 10. Pwede ring times 1. Times 100. Ito po. Ito po yung diode. Bali, ang good na diode po ay lang po siya, lang po yung current, one way lang po. Hindi po pwedeng pa balikan na ganon. Ang good na diode po, isang way lang. Katulad po nito. Dapat po dito papalo. Yan. Pumalo po siya. Dapat po pabaligtad, hindi po siya papalo. Para masabi natin good ang diode. Yan po. Hindi po pumalo. Ibig sabihin po ang diode na to ay good pa. Yan. Pwede rin po ito sa fuse. Pwede pong times 1, times 10, times 1K, pwede rin po. Ayan, pwede rin po natin gawin siyang continuity. Katulad po ng fuse na to, pwede po natin siyang yan, pumalo po siya. Ibig sabihin po, ang fuse po na ito ay buo o gumagana pa. Ayan po. Ito pa po yung isa. Ito pong wire na to, para masabi natin buo ito o hindi putol, titingnan po natin sa tester. Yung kulay blue po, ito po ang kadugtong niyan, yung kulay blue rin.
Ayan po. Hindi po siya pumalo. Ibig sabihin po, hindi na po buo yung wire na to. Hindi po kasi pumalo yung tester. Ibig sabihin po, putol po yung wire. Dito po sa gray. At isa rin pong gray. Ayan po. Pumalo po yung tester. Ibig sabihin po, buo po yung kulay gray. Hindi siya putol. Ayan. Ganun po ang gamit po ng kulay yellow na to. Yun po yung mga gamit niya. Dito naman po tayo sa capacitor. Ito po sa capacitor test po tayo. I-calibrate na naman po natin ulit ang tester. I-ano po natin sa 0. Yan, calibrate po natin ulit. Yun. Yan, nakakalibrate na po siya. Sa capacitor po, ang pwede nyo lang pong itest ay yung mga capacitor nga po o capacitance. Dito po sa analog, ay kailangan nyo po itong i-fix. Ganyan. Huwag nyo pong aayaan na didikit yung kamay nyo ng sabay. Pwede yung isa lang. Pero pagkasabay, hindi pwede. May resistant kasi ang ating katawan. Yan o. Dapat, para masabi mong good ang capacitor, ay dapat ay buwat dun sa dulo, buwat pumalo, papalo dito, tapos babalik dito ng daan-daan para masabi mong good ang capacitor. Ang capacitor kasi ay meron siyang leak at weak at shorted at open. Yan. At pag magte-test pala kayo ng capacitor, kasi ako ito na-discharge ko na kanina, kaya hindi ko na din-discharge. Bago kayo mag-test, ay mag-discharge kayo ng capacitor. Pagdikitin ninyo para mawala yung natitirang voltahe sa capacitor. Meron kasing natitirang voltahe rito. Pagka hindi mo inalis, tapos nag-test, itines mo, masisira ang tester. Ulitin natin. Yung isang kamay lang ang pwedeng dumikit. Yan. Yan. Dapat ganyan. Pag uminto sa gitna, ibig sabihin, sira. Pagka nag-steady yung pointer dito sa dulo, pagkadikit mo ng ganito, tapos nag-steady yung pointer dito, ay ibig sabihin nun ay sira din, short. Pagka naman hindi bumalik at uminto na naman dito, sira din yon. Dapat bumalik ng sagad. Di baling matagal ang pagbalik, basta bumabalik bago mo masabing good ang capacitor. At dito naman sa analog tester, ay hindi ko may papakita ng 100% sa inyo yung pagka-good ng capacitor. Hindi kamukha ng digital. May papakita ko sa inyo ng 90% yung kanyang pagka-accurate. Dahil yung kasing capacitor na yan ay meron pa kasi ang 5 plus minus. Meron pa kasing minus at plus yan. Sa susunod kong video, ang gagamitin kong tester ay digital para mas ma-share ko sa inyo ng klaro. Okay na. Ganun lang po mag-test ng tester o ng capacitor. Doon naman tayo sa
dito naman tayo sa DCA, kung ano ang gamit niyan. Ang gamit niyan sa pagkakaalam ko ay milliamps o ampere, yung ampere. Katulad nito, may papakita ko sa yung sample. Eto na, i-set natin siya sa DCA. Ilagay natin siya dito sa 0.25. Yan. Ito yung magiging sample ko sa inyo. Ilagay natin yung negative. May polarity kasi ito. Itong white negative, itong red ang positive. Ilagay natin yung white o negative sa negative ng baterya. Tapos, idikit natin yung positive ng ilaw sa negative ng tester. Tapos, yung positive ng tester sa positive ng baterya. Tapos, tingnan nyo po itong kanyang pointer. Yan. Bali yan ang gamit ng DCA. Pangsukat ng ampere ng ilaw ng baterya o ng DC. Nga lang, hindi ko may papakita sa inyo o may papaliwanag sa inyo ng 100%. Gawa nga ng ito ay analog. Mahina din ako dito sa ampere. Doon na lang sa digital na tester. Doon ko na lang kaklaruin yung pag-share sa inyo. Yun lang. Okay na. At ganun nga po akong gumamit ng tester. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at mag-share na rin. Gusto ko lang po kayong i-shoutout na nanonood. Salamat po sa panonood.